May 3.8 billion na babae sa Earth. Dati may 3.9 billion na lalaki, pero ngayon, ikaw na lang. At yung phone mo walang tigil sa pag-ring. Ito ba ay isang pantasya, isang paraiso, o isang bilangguan? This is Ambingsh, at ito ang mangyayari kung ikaw ang huling lalaki sa Earth. Nagising ka, isang umaga at kalahati ng populasyon ng mundo ay nawawala. Pero hindi lang sila basta nawala ng random. Ang mga lalaki lang ang nawala. Ang crew, ang fellas, ang mga guys, ang mga bros. Hindi natin alam kung saan sila nagpunta o kung anong nangyari sa kanila. Pero masasabi natin na mas malaki ang problema mo kaysa sa pag-isip kung sino ang kasama mong iinom ng beer at manonood ng football. Ang lungkot ang unang mararamdaman. Tapos, ang mga babae. At pagkatapos, darating ang malaking tanong, tayong populasyon. Kaya mo bang maging responsable sa pagpaparami ng tao sa mundo? Isang babae sa bawat pagkakataon. Mukhang masaya, pero sa totoo lang maraming hirap yan. Simula noong 1973, ang male sperm count sa buong Amerika at Europe ay bumababa. Walang nakakaalam kung bakit, pero maraming scientists ang naniniwala na ang pollution, stress, paninigarilyo at pag-inom ay posibleng dahilan. Para maibalik ang lahi ng tao, ikaw, ang huling lalaki sa Earth, ay inaasahang gagawin ang lahat para mapalakas ang fertility mo. Para itaas ang testosterone levels mo, kailangan mong mag-exercise regularly at kumuha ng maraming vitamin D. Kailangan mo ring dagdagan ang iyong vitamin C at zinc intake. Dahil pareho silang mahalagang antioxidants na kailangan mo para sa mas malusog na sperm. Tungkol naman sa alcohol, kahit na magaling itong social lubricant, hindi ito makakatulong para mabuntis ka dahil sa masamang epekto nito sa fertility. Pero kung ang ideya ng walang beer ay nagpapahirap sa iyo sa gabi, hindi rin yan makakatulong. Dahil ang sapat na tulog at pagbabawas ng stress ay parehong mahalaga. Pero ang mas kaunting stress ay malaking bagay na hilingin. Kapag kalahati ng mundo at ang kanilang mga ama ay biglang nawawala at ikaw ang inaasahang magpaparami ng tao sa Earth. Dahil sa bigat ng sitwasyon, malamang hindi mo ma-enjoy ang oras mo sa 3.8 billion na eligible bachelorettes. Mas realistic, malamang ay ilalagay ka sa isang fertility clinic para sa efficiency. At kahit na malamang ay may sarado kang pinto, malalaman pa rin ng lahat kung anong ginagawa mo doon. Pero hey, hindi nila kailangang malaman ang method mo. Bigla kang makatanggap ng mensahe mula sa milyon-milyong babae na alam na ang lahat tungkol sa'yo. Mula sa paborito mong pagkain hanggang sa kung saan ka namimili ng underwear. Siyempre, hindi mo naman talaga kailangang mag-alala na mangyari yan dahil hindi tayo abot sa punto na isa na lang ang lalaki sa Earth. Gayunpaman, may ebidensya na nagsasabing humigit kumulang 6,000 taon ang nakalipas dahil sa klima o ecological factors na tila mas malaki ang epekto sa male population. Mayroon lang isang lalaki para sa bawat 17 babae sa mas modernong mga halimbawa. Ang mga giyera ang naging pinakamalaking dahilan ng gender imbalance sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Sa pinakamalalang sitwasyon, tinatansya ng mga siyentipiko na kailangan natin ng halo ng 98 malusog na lalaki at babae para makapagtatag ng isang stable, non-inbred na populasyon. Pero siyempre, ang pinakamadaling paraan para masolusyunan ang problemang ito ay iwasan ito ng buo. Pigilan natin ang anumang malawakang ecological disasters sa pamamagitan ng mas mahusay na pangangalaga sa ating kapaligiran. Piliin natin ang pag-ibig kaysa sa digmaan at patuloy tayong magtanong ng malalaking katanungan na magpapabuti sa ating lipunan. Gisingin ang iyong kuryosidad sa susunod.